ourselves right now. Kanina, sa mga of business. Our topic today is entitled, Busy Hands, Restless Hearts. The cause of constant busyness. Iba't ibang klase ang busyness. Merong iba talagang busy to build their business. Iba naman busy, lalo na sa mga pastor, na kung saan nag-aaral, pagkatapos naggagawa pa ng visitation o kung ano pa. Meron naman ang iba busy sa wala. Nakita niyo ng busy sa wala? Maghapon na nakatingin sa kanyang cellphone, scroll ng scroll. And you know what? Ang Facebook, mayroon siyang tinatawag na algorithm. Tama ba akong Terence? Kung ano yung madalas mong pinapanood, yun ang i-feed sa'yo para gagawin kang busy sa wala. Nakaka-relate ba kayo? So, the problem with busyness is a person is keep on doing things. Pero pag hindi ka aware, yung pagiging busy mo sa mga bagay sa mundo nito ay nagkokos naman ng heart mo para maging restless. By the way, August na yun. So ngayon ay buwan ng wika. I already told Roger and I will tell Romeo that this is a Filipino month language. Okay, so my presentation is in English, but most of the time I will speak in Filipino. English din. Okay? So, let's begin. Makita natin sa picture, talagang grabe yung business. Business meaning to draw around, to pull away, to distract, to be occupied with many concerns. And I believe business is one, kung ito ay isa sa ginagamit ng kaaway para ang isang mananampalataya ay hindi makalapit sa Panginoon. This describes someone whose attention is divided because of many responsibilities. So ito yung ginagawa ng kaaway para hindi ka makalapit sa Diyos at hindi mo mabibuild yung relationship mo sa Panginoon. Napakarami. Kaya nga isang paraan para maiwasan mo at ma-overcome ang business, learn to say no. Huwag kang mag-yes sa lahat. Mga kabataan, sasali sa dance, sasali sa poster making contest, lahat na sinalihan. Ngayon, ang nangyayari, nung oras na lahat, sabay-sabay ang meeting. Paano ka ngayon? Pagkasabi sa katabi mo, isa lang ang katawan mo. Tapos ang nag-commit ka ng 5 activities. It will not do any good. Can I help you? Kung saan ka lang magaling at kung saan ang master mo, yun lang. Doon ka lang mag-commit. Lahat, no. Amen? Because God, dahil ang Diyos ay binigyan ka ng galing. At yung galing na yan, gusto niyang mahasa, ma-sharpen. At mangyayari lang yan kung ikaw ay marunong mag-develop nito sa pamamagitan ng pag-commit ng bagay na patungkol lang dyan. Sa akin dati, lahat na mag-invite, wala akong tinatanggihan. Punta rito, punta roon. Masarap kasi magsalita sa ibang simbahan. Kasi pag ikaw ay bisita, lahat excited. Pero sa sarili mong church, sa sobrang familiarity, hindi excited yung mga tao. But now I found out, nakita ko, lahat ay hindi ka dapat mag-yes. Pagkasabi sa katabi mo, learn to say no. Kasi, pag palagi kang
kang yes, marami kang responsibility, at pag yung oras, pag marami kang inuuhan, okay, may meeting ako rito ng 9 o'clock, pagkatapos may meeting ako ng 10, may meeting ako ng 11, mayroon ako 12, na-traffic ka. Sagasa lahat yun. Pag sira lahat yun, ano mangyayari? Stress ka. Pag na-stress ka, nagagalit ka. Halata talaga yung mga hindi busy, no? Okay, now, I'll show you scripture about these two sisters. I know you've heard already. Narinig nyo na ito. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Nakita niyo Arden yung ano? Tell her to help me! Exclamation point. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But few things are needed or needed indeed. Only one. Everybody say, one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Who welcomed Jesus? Sino nag-welcome kay Lord sa bahay niya? Martha. But who entertained Jesus? Mary. Ayan si Mary na si Martha nagreklamo kay Lord. Martha's problem was not that she was serving, but that she became so occupied with serving that she neglected the presence and teaching of Jesus. Napakasakla kasi siya ang nag-invite kay Jesus. Pagdating ni Jesus sa bahay, hindi niya binigyan ng atensyon. Ang ginawa niya, diyan ka lang Lord ha, maglilingkod muna ako dito sa iba kasi ang daming bisita, pero diyan ka lang Lord. Ilan sa atin, mga kapatid, ganyan din. Tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin. Pero para natin siyang pinaupo sa isang bahagi lang ng ating puso at tayo pa rin ay nagpaka-busy sa mga business na gusto natin gawin. Unlike Mary, pagdating ni Lord, siya ay actually din naman niya entertain si Lord. Umupo siya sa paanan ni Kristo. Nakinig. Why? Dahil alam ni Mary, dapat si Jesus ay dumating, napakahalaga ng kanyang sasabihin. Reminder, busyness becomes spiritually dangerous when it pulls our hearts away from Christ. Pag yung kabisihan mo kapatid ay wala ka ng oras para mag-pray sa Panginoon, para mag-aral ng salita ng Diyos, para gawin ang mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Diyos, yung busyness na yan is very dangerous. What truly deserves our busyness? Magandang tanong. What truly deserves our busyness? Saan ba tayo dapat maging busy? Number one, let's talk about right investment. The world, and this is heaven. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Kadalasan sa dahilan ng pagiging busy ng isang tao ay ang kumita ng pera. Agree? Kaya madalas, pag tayo ay may gawain, hindi pa ako makapunta pastor kasi may pasok. Hindi mo na ako makapunta pastor kasi mayroon akong kausap. But the Lord is reminding us today, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dahil dito,
may kalawang na sumisira, mayroong mga magnanakaw na kinukuha ito. Pagkos, sabi niya, but store up yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Amen. Ang buhay natin sa mundo ay maiksi lang. Pansamantala lang. At the end of the day, lahat ng pinaghirapan mo rito sa lupa, lahat ng nawalang maleta sa flood control, lahat ng yan ay mawawala. Wala pa ako nakitang namatay na inilibing, isinamang ilibing ang kanyang bahay. Kanyang ari-arian. Understand this. While we are on earth, habang tayo nabubuhay sa lupa, nag-i-invest po tayo. You are investing your time, your strength, your treasure to anything. But the Lord is reminding us today, hindi masamang mag-work, hindi masamang maging busy, pero tiyakin mo na kung ikaw ay napaka-busy mag-invest dito sa lupa, na kung saan nananakaw at nasisira, mas masipag dapat at mas matinding investment mo pagdating sa langit. Now understand this, Jesus clarified this one. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung anong kinabisihan mo, nandoon ang puso mo. Kaya pag ikaw ay busy sa salita ng Diyos, busy sa gawain ng Panginoon, hindi busy sa cellphone. Yang cellphone talaga na yan, akala mo lang maganda. But yun ang akala mo. Because if you spend 2 hours, 3 hours scrolling your phone, but you never spend an hour of reading the Word of God, something's wrong with your investment. Amen. Naintindihan? Pag nag-i-scroll ka sa Facebook, nakakatulong ba sa'yo para magiging productive? Answer me. Dito. Dito. Nakakatulong? Okay. Buti kay nanay, nakakatulong. Sa iba kaya? Why? Kasi ang buhay natin pala rito, sir, investment. Your existence making is your investing. Ano ba, katulad mo, mag-aaral ka. That's an investment. But make sure we can do both. Nag-i-invest ka, habang ikay kumakanta, di ba, tinuro ko sa'yo, isabay mo ang pagpupuri mo sa Panginoon. That should be the thing. Why? Because, kung ano ang kinabisihan mo, aminin mo matindi, i-deny mo man, si Kristo na nagsabi, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon din ang puso mo. Na huwag kayong magtanong, huwag rin kayong magtaka, bakit parang successful ka naman sa ginagawa mo sa sanlibutan, pero kulang. Why? Kasi mali ang tinututukan ng puso mo. Now look at this. Serving the true master. I-clarify natin today, bakit busy ka? Ang sabi rito, Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Church, listen carefully to this. You cannot serve both God and money. Understand me now. It is God who mentioned this. Si Lord, ikinumpara niya ang sarili niya, hindi sa misis mo, hindi sa nanay mo, hindi sa trabaho mo, kundi Diyos mismo. Alam na ng Diyos kung anong karibal niya sa buhay mo. Pera. Di ako may sabi niyan, si Lord. Kaya pag sinasabi mo, sino ang karibal ng Diyos sa buhay mo? Pera. Kaya madalas, hindi makapaglingkod ang iba dahil sa pagising sa umaga, anong hinahanap agad? Kaya naging mukha? Eh, kayo may sabi niya. Madali lang yan. Nagets? Kasi pastor, hindi ka
mabubuhay pag walang pera? Pag-usapan natin mamaya yan. Hindi ka ba talaga nabubuhay pag walang pera? Huwag niyo sagutin. Mamaya yan. But here, I want you to understand, ang kalaban at karibal ng Diyos sa buhay ng tao ay si Lord may sabi niyan. Serve God, the source, not money. Because money is just a resource. Pag sinasabing resource is any physical, material, money, skill, or supply that can be used to perform a task, support life, or achieve a goal. Hindi masama ang pera, pero dapat nating maintindihan na ang source ay Diyos. May pera ka ngayon, may trabaho ka ngayon dahil ito ay inalaw at niloob ng Diyos. Hindi dapat yung trabaho ang mauuna, kundi yung nagbigay ng trabaho sa iyo. Ulitin natin kasi parang mahirap maintindihan sa Tagalog. Bisayain natin. Dili yun ang trabaho ang muuna kanimo, kundi ang naghatak sa trabaho nimo. Sikwa, kinkwa, timpo, timpo, timpo. Okay, so sana nag-gets nyo. Minsan mahirap kayong paintindihin. Bakit mas inuuna ang trabaho kaysa nagbigay ng trabaho? Dapat clear yun. Kasi kahit mawala yung trabaho, pag ikaw ay nakakonekta sa source, pwede siya magbigay ng mas magandang trabaho. Malinaw na? Malinaw? Now, a common mistake. Kasi may mga nangangaral. Ito ang pangangaral, Brother Julius. Bread is made for laughter, and wine gladdens life, and money answers everything. It's in the Bible. English Standard Version. Kaya pag nag-preach ang iba, we need money. Why? Why we need money? Because money answers everything. It's in the Word. But my question, ang tanong ko, talaga bang money answers everything? No. Pagdating sa physical, material at pinansyal na pangangailangan, money answers everything. But let me show you. You can buy an expensive bed, but you cannot buy restful sleep. Meron bang binibenta ni King? 1,000 restful sleep. You can travel to different places to see amazing views, but you cannot buy true peace. You can buy a luxurious house, but you cannot buy a loving home. You can buy medicine. You can buy maintenance, but you cannot buy a good health. You can buy food, but you cannot buy a healthy appetite. Kaya yung mga masasarap pa yung appetite, magaling pang masarap pang kumain, kain ng kain. Basta moderate lang. Why? Kasi yung mga nakukopa, yung mga na dinadaan sa, ano tawag dyan? Kobat ba yun? Tsaka yung rejection. Nawawalang panlasa. My point is this. Money is the answer only to physical needs. But when it comes to emotional, when it comes to spiritual, money cannot answer. Malinaw. The truth is, money is a wonderful servant, but a terrible master. It can buy what your hands can hold, but it cannot buy what your heart truly needs. Kaya pala, hindi ang tao nakukontento. Hala, kabig ng kabig. Bakit? Kasi yung puso ang hinahanap, Diyos. Ang tao ang isinasalpak, pera. O, kaya hindi nakukontento. Nagtataka siya, mali-malita na to. Nagtataka siya, 400 million na to. Nagtataka siya, 500 million, trillion. Hindi pa rin nakukontento. Bakit?
Kasi ang puso nakukontento lang pag ang Diyos na ang dumating dyan. Pag pera ilalagay mo, hindi makukontento. Pero mga Kristyano, niloloko naman ng Diablo. Bakit? Nandiyan na si Kristo, ang hinahanap naman pera, ang gulo nyo. Itong mga may pera, ang kailangan nila si Kristo. Yung naman mga na kay Kristo, ang hinahanap naman pera. Hindi ikaw tinutukoy ko. Yung katabi mo. Nagkaintindihan tayo? Kaya nandito ako, pinadala ng Diyos, intindihin mo muna. Nandiyan na si Kristo sa'yo, yan ang pag-iisipan mo, yan ang tutukan mo, yan ang ititara mo, yan ang sampahin mo. At ano mangyayari? Unti-unti magliliwanag at naintindihan mo, kay Kristo sapat na ang buhay ko. Halinaw, palakpakan natin si Lord ang matindi. Nandiyan na si Jesus sa'yo. Ang problema natin kasi, we long for more. Huwag kayo magulat, shocking. Ang sasabihin ko, pakisabi sa katabi mo, shocking. Kasi ang akala mong bahay, ang tawag nila, dream house. May ang tinatawag na dream house, may tinatawag na dream car, ano pa? Dream, ang dami yung dream. American dream. Magaling kayo sa akin. Kahit nakapunta ka ng US, maikot naman ang buong sanlibutan. Kasabihin lang ni Nikki, akala ko, yun ang makapag-satisfy sa akin. Amen. Sabi ko nung una, makapag-abroad lang ako. Itong passport ko, kasi nag-passport ako, yung problema, kumuha ko ng passport, di ko naman alam kung saan ako pupunta. Basta may passport lang kasi pang-ID. Dili mo, pang-ID lang. Sabi ko, pag may passport na ako rin makatravel lang ako ng isang bansa. Okay na sa akin. Nakatravel ako kasi sabi maganda. Pagdating doon, sabi ko, mas maganda pa Pilipinas. Pagkatapos na pinuntahan kami, ang sabi ng kasama namin, Pastor, ready kayo ni Mami Cora. Bakit? Lakad tayo. Hila-hila na namin ni Cora. Malayo pa ba? Pastor, dapat maglakad. Sabi ko, nakita ko si misis ko, naawa na ako. Ang geto na lang, umupo ka rito. Pero tiyakin mo, huwag kang umalis. Oras na umalis ka, hindi ka sa Cubao, ha? Nandito ka sa Singapore. Kaya huwag kang umalis talaga niya. Kay misis ko, hindi talagang gumalaw. Nandun na siya. Kung saan kita iniwan dyan, bakit? Hindi na makabalik sa hotel. Hirap na hirap. Naintindihan niyo ba ito sinasabi ko? Akala mo lang. Now, watch me now. Matindi ito. Yung nandyan sa'yo, si Kristo, sapat. Actually siya, higit sa sapat. Nandyan na siya sa'yo. Ang importante lang, maintindihan mo. Ma-realize mo that you are totally complete in Jesus. Kasi pag naintindihan mo na yan, mention na you're totally complete in Jesus, you will not long for more. Ang iba, friends, ano na lang yan? Kung halimbawa nakapunta si friends sa Spain, bonus lang yan. At punta namin ng Singapore, tingin-tingin lang sa taas. O, tapos, uubusin niya na yung pera mo. Bili dito. Ganun pa lagi. Ay, may sapatos. Bili ka naman. Pag uwi mo, bit-bit mo mga sapatos. Walang kwenta natin. Sorry akin lang yun. Napunta naman sa ibang lugar. Ganun din. Wala pa rin katulad ng Pilipinas. Kahit may baha, okay lang. What's my point? Because anything that this world could offer are all temporary. Warning, the love of money is the root of all evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Sa mga naghahanap ng pera dahil hindi na-appreciate si Kristo, ano nangyayari?
hangad sila ng hangad sa anumang bagay, sa pag-aakala na yun ang makapag-satisfy. Andito na po ang salita ng Diyos. Si Kristo lang ang makapag-satisfy sa buhay ng isang tao. Kung meron kang idagdag kay Kristo, hindi na yun counted. Ano na yan? That is no longer counted. Why? Because Jesus alone is more than enough for us. Mari ba natin siyang palakpakan sa araw na ito? Kaya marami ang nadidismaya at ang sabi ng Panginoon, for what shall profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Kaya sa kahahanap ng pera, sa kahahanap ng material na bagay, busy na rito, nakalimutan na yung para sa Diyos. Yung kanyang oras sa Diyos. Makinig po kayo, marami na ho, hindi lang isa, hindi lang dalawa, libo na nakita ko, masipag na naglilingkod sa Panginoon, but the moment na nag-shift siya ng kanyang pinaglilingkuran, he was now busy, he is busy looking for money. What happened? Wala na sa Diyos niya. At makugulat ka. Iba-iba ang sasakyan, iba-iba ang bahay, kung anong kulay na sasakyan, yung daw kulay ng kanyang sapatos, pero nakikita mo, gulo ng buhay. Bakit? Kasi ang pera, pag minahal mo, ito yung magkukos para ikaw ay mag-asal ng hindi maayos. Sino naman to? Ang cute, ano? Truth to ponder. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. Kaya yan ang pinakita ko. Nung dumating ka sa mundong ito, yan ang itsura mo. Mabait pa nga si Lord, pagbalik mo, nakabarong ka pa eh. May biyak nga lang sa likod. Mabait pa si Lord. Pagbalik mo, ilalagay ka pa sa kabaong, mamili ka na lang kung metal o kahoy. We came to this world with nothing. And we will leave this world with nothing. That is why, be wise. Ano ba investment mo? Una siguro, mag-invest tayo sa pamilya natin. Kumusta yung relasyon mo sa pamilya mo? Okay ba kayo? Sa pamilya? Isa lang nag-amen. So yung marami, hindi okay. Ulitin ko. Unsa ka mo sa inyong pamilya? Areglado ba mong tahan? Shikwa. Mahirap ka usap. First investment, family. Mga asawang lalaki, magsabi ng amen. Kung mayroong unang bilib sa'yo, dapat asawang babae. Yung asawa mo. Ulitin ko. Hahapang mensahe natin kasi bibisayan, itcha-Chinese ko pa. Mahirap na. Makinig ka po unang bilib sa'yo, lalaki, dapat misis mo. Dapat blessed na blessed ang misis mo sa'yo. Pag gusto niya makita si Jesus, ikaw ang tinitingnan niya at nagre-reflect si Jesus sa'yo. Hindi yung pagtingin niya. Dapat dami natin tatrabaho sa buhay natin. We came for nothing. We will live with nothing. Mga babae naman, baka magalit yung mga asawa lalaki sa akin. Lahat naman ng mga babae, magsabi na. Okay? Kung mayroon mang kinagigiliwan ang inyong asawang lalaki, dapat kayong mga asawang babae. Amen. Bibigyan ko kayo na kayo.
Di ba? Ang mga lalaki gusto niya ng kapayapaan. Mga babae, pakinggan niyo mabuti. Kapayapaan ang gusto namin. Amen. At isa sa umistorbo ng kapayapaan namin ay ang inyong kataltalan. Pag umupo na yung lalaki, tumahimik, dapat pag dumaan kayo. Hindi. Nakaupo yung lalaki, dadag. Tabi lang to. Ang babae matindi. Multi-tasking. Habang nagluluto, ayan, ang tatagal nyo kasing gumising. Tanghalin. Okay, kaya nilang gawin. Habang sila nagbabalis, nagsisermon yan. Ano, wala pa ba kayo? Ano? Wala pa kayong balak sa buhay? Okay. My point is this. We have to become a testimony first to our family. Mga anak, ganun din sa magulang. Kayo ay dapat kinagigiliwan, hindi kinaiinisan. Amen. 1 Corinthians 15:19. Why? Because pag wrong ang ating investment at business, if our hope in Christ is good for this life only and no more, then we deserve more pity than anyone else in all the world. Kung ang pag-asa natin kay Kristo, mga Kristiyano, ay dito lamang, para lamang sa buhay na ito, ano sabi Brother de Dios, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. That is why I'm speaking to you from the bottom of my heart. Pag na kay Kristo ka na, namnamin mo, ibuhay mo, lakaran mo. Bakit? Kasi kung maghanap ka pa ng iba bukod kay Kristo, kung ang pag-asa mo kay Kristo sa mundong ito na lang, Lord, give me this, give me that, bless me here, bless me there. Ano mangyayari? Kawawa ka. Bakit? Kasi lahat ang ibibigay ng mundong ito ay pansamantala. Pag nawala ka, wala na rin yan. I do business because I want to glorify God and I want to be a channel of blessings to others. I preach the word because I want you to be enlightened that there is only one hope in this life and that is Jesus. I am standing before you declaring this. Hindi ako mapapagod kahit ayawan na, kahit umiwalay na kayong lahat, umalis na kayong lahat, tatayo pa rin tayo. Bakit? Kasi alam natin, we are doing this for the glory of God. Gusto ko yung patalastas ng isang kape para kanino ka gumigising. It's a good reminder. Why you do business? Why you want to go to other place or places? We should know the reason. Pag alam mo ang dahilan, masayang gumising araw-araw. Look at the model Jesus. When He was on earth, He was busy working for the advancement of God's kingdom. Iba siya. Nagpakita siya ng model sa atin. Sabi niya, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Si Kristo ganito eh. Sabi ng kanyang mga alagad, Lord, magpapahinga na ba tayo? No. Sabi niya, hanggat may araw, magtrabaho tayo. Alam niya yung kanyang business. For the Son of Man came to seek and to save the lost. That is His job. At anong sabi niya? My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Klaro! Dapat alam natin lahat, bakit ba ako nag-exist ngayon? The question is, why am I here? What is the reason of my existence? To eat, to sleep, and to work? Hindi lang yun. Amen. Hindi lang yun. Kaya kanina nag-start tayo, we pray for each other. Why? At least tong araw na to, may na-bless ka. Paano? May naipag-pray ka. Yes. Do you understand this? Please, broaden. Lawakan ninyo ang inyong pangunawa. Because you do not exist just to do your job. You do not exist just to live your life. You exist to be a blessing for others for the glory of God. Palakpakan natin si Lord. Gusto ko doon sa ating maglagay rin kayo ng mga verses, alam mga mag-take out, lagyan nyo ng sticky note. Pa!
may verse doon. Okay na yun. Amen. Understand this, please. Hindi ka nag-exist para lamang mag-schooling. Nag-exist ka para maging blessing. Yan sa'yo. Habang nagpapasking ka, pwede kang pumitik doon ng isang verse. You have all the luxury. Why? Because people are listening to you. Yes. Kahit saan ako pumunta, pag may nakita ko kailangan, ano ba naman, hinitian mo lang, pag mumiting rin, nisimulan mong sila ng gospel. That is our job. Now, look at the reward of Jesus. Tumigil siya. Sige, matatapos na yan. Look at this reward. Because he was busy for God, therefore, God also has highly exalted him and had given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and those of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Because he was busy fulfilling the works of God, God exalted him. Next, please. Who is the rewarder of your business? Next, God or the world and people? Kasi nonsense eh. Kahit kayo, halimbawa, naging busy ako para paglingkuran kayo, bumalik ako, Brother Julius, sa basic. Before, na makilala ko si Lord Wendell, wala naman akong ministry. Mula Lower Bikutan hanggang doon sa Paranaque, nilalakad ko. Walang pamasahe, at sarap maglakad habang kasama mo si Lord. Pero nang nagkaroon ako ng ministry, ayoko na maglakad. Bakit? Nakakahiya. Yung aking mga tinuturuan, nakikita ko naglalakad. Kailangan mayroon akong ganito, mayroon akong ganito. That is nonsense. At the end of the day, sasabihin ninyo, masipag ang pastor namin, nag-aaral ang pastor namin, ang pastor namin ito. Nonsense! Lang kwenta lahat yan. Basura sa harapan ng Diyos. I would rather be forgotten by people, by the world, and be remembered by God. Mayroon ako nakita doon sa isang post ang sabi, what is it to you if your name on earth is well known, but in heaven you are unknown? Saan mo ba gusto makilala? Na masabing successful ka? Saan mo ba gusto makilala? Na masasabing may narating ka? At sasabihin ng mga tao, nakakabilib talaga ito tao, gusto ko siya kaya, idol ko siya. No! Because at the end of the day, all the praises of the world and of the people will one day become useless. Because the moment you face God, anong maririnig mo? Well done, my good and faithful servant. Next, please. What should we do now? Number one, ensure to sit at the feet of Jesus. Jesus said to Mary or to Martha, but few things are needed, or indeed, only one. Nikki, remember this, wherever you are. Only one is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her, and that is to sit at the feet of Jesus. Amen. Hindi yung pagising natin sa umaga, iba mga adik, pagising sa umaga, phone ko. Cellphone ko. Hindi pa nabukas yung mata. Hindi na alam yung phone eh. Pagising, imbes na good morning Lord, message mo. Hindi ikaw hindi ikaw pinatukoy ko Dapat pagising sa umaga, Lord agad. Nag-ring yung cellphone mo, patayin mo yan. Pag hindi ikaw ang look at us. Look at us. Look at yourself. God is reminding you, sit at the feet of Jesus. Listen. Nikki, you just sit down dun sa bed mo and begin to whisper, Lord, speak. Your servant is listening. And then the Lord will begin to speak to you gently. Makinig kayo. Pag ang Diyos Elmer ay nag-usap sa'yo, hindi na pinag-usapan may pera, wala. Hindi na pinag-usapan kung may sakit, wala. Pag nangungusap na ang Diyos, healing begins to flow on the inside.
Sit at the feet of Jesus. Number 2, ensure to possess godly heart and mind. Set your hearts on things above. Set your minds on things above, not on earthly things. Nandito na rin lang kayo. Mag-isip kayo ng mga bagay na makalangit. Ang mga makalangit na bagay, Justin, magbibigay ng kapayapaan, kagalakan. Ang puso mo, may desire siya, okay lang. Pero make sure, hindi pang mundo. Now, don't get me wrong. Tuloy pa rin ang trabaho, tuloy pa rin ang negosyo, pero mayroon na tayong ibang klaseng kaisipan. Na pag ang negosyo na ito ngayon, ang negosyo ganito minsan malakas, minsan matumal, minsan mahina, pero lagi niyong tandaan, mahinang man o malakas, matumal man o rumaragka sa iyong pagpapala, it's no longer about the blessing, but it is about the source of all blessings. Number 3, prioritize seeking God. Ang ganda ng sabi ni Lord, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Jesus said, however, those the Father has given me will come to me, and I will never reject them. Are you busy like Martha, who neglected the presence of God and His Word? Pag-isipan niyo. Or are you like Mary, who set aside everything to sit at the feet of Jesus and listen to Him? Are your hands busy, but your heart is restless? Jesus said, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. May all stand.